Hi! Magandang araw po sa inyo. Ang vlog na ito ay tungkol sa kailan ang best time na or kailan ang tamang timing, hindi naman best time lang, no? Kailan ang tamang timing ng pagbili ng sasakyan kung mula sa pagtaas ng sahod mo. This is just based on my experience and bibigyan kita ng one tip lang na pwede mong magamit kailan ang tamang timing sa pagkuha ng sasakyan mula sa pagtuas ng sahod mo. By the way, kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, mahilig din ako ng business on the side. Bago ko ibigay sa iyo yung one tip, ito lang yung experience ko nung mga 2018. 2018, nabili ko yung sasakyan, nakuha ko yung sasakyan ng 2015 at nabayaran yung sasakyan ng 2018. That span is 3 years ang gap. So, ang problema ko kasi noon is gustong-gusto ko na talagang bayaran yung sasakyan kasi ang bigat araw-araw na parang may gastusin and then tapos may kahati ka, may kahati kasi one source of income lang ako eh. One source of income kung ikaw lang yung breadwinner or chances are kung nawalan ng trabaho din yung asawa mo, isa lang yung source ng pagkukuhanan mo ng kakainin nyo araw-araw, pagkakagastusan, and dun sa maintenance mo ng sasakyan. Kahit na ang maintenance mo sa sasakyan ay monthly or ang change oil kasi ng sasakyan, depende kung 6 months or depende months or yung takbo niya. So, kung mas mabilis, nagagamit mo yung sasakyan tapos sa 5,000 kilometers, ay mag-change oil ka and yung mga aircon niya, gas. So, lahat, marami kang aayusin, gulong. So, lahat yon ay kukunin mo dun sa sweldo mo. So, yun ang naging problema ko, gustong-gusto ko siyang bayaran para and then yun pala yung monthly na bayad siya kung car loan siya o kaya kung minsanan ka na naman, nakikita ko kasi sa iba is minsanan lang din yung pagbayad nila. Saan ka kukuha din ng pambayad mo na minsanan? Siyempre sa savings mo. So mawawalan ka ng maghihilaan yung pang-araw-araw na gastos ko tapos dun sa pambayad ko monthly. And then, yun ang naging problema ko. Tapos, yung nagiging solution ko dyan is, syempre, pagtitipid. And hihintayin na lang yung next sa sweldo o kaya magsa-sideline o kaya yung mga benefits. Pero hirap pa rin talaga siya kasi kung pantay yung monthly mo ng sasakyan, kasi 'di ba, ang chances lang naman ang pagkuha ng sasakyan kung wala ka naman talagang malaking savings, manghihiram ka o kaya iipon ka ng kontes biglaan, 'di ba, na bibili ka. Solution ko dun is sideline, kaya lang hirap ka pa rin, tapos tipid-tipid. Ang realization ko dun is kung gusto mo talagang kumuha ng sasakyan and walang pumipigil dahil masarap magkaroon ng sasakyan and very comfortable, in the span of 3 years, delayed gratification muna. Tiis-tiis na lang muna. In the span of 3 years, pwede ka ditong maghanap ng pagkakitaan mo. Tiis muna yan, savings, pag-ipunan mo kasi malaking down payment. Tapos, o kaya malaki ang pagbili ng sasakyan kasi hindi ka naman bibili ng sasakyan na napaka-old model. Kasi pag napaka-old model naman, mas matanda, mas maraming gastusin. Parang sa tao lang din, di ba? Kung mas matanda, mas maraming maintenance. Ganun lang din sa sasakyan. So, ang kukunin mo kung second-hand car, yung mas latest, mahal pa rin. Aabot pa rin yan 300,000 plus kung may makukuha kang ganon. Kasi yung kakilala ko ganon. Kung car loan naman is monthly, di ba? So, ang gusto ko lang na i-share sa inyo yung delayed gratification nyo is, di ba nakaya kong bayaran ng 3 years, kahit na 5 years to pay. I-delay mo muna kung yung years na yon para maghanap ka ng second source of income mo
Tapos, yung second source of income mo, either the business or sa sales. Basta may second source of income mo na paggagamitan mo yung extra time mo. Kasi 'di ba may extra time na tayo after 5 o'clock. 5, 6, 7, 8, 9, 10, meron kang extra to 4 to 5 hours. Ganun talaga, alipin tayo mga empleyado, no? Kailangan mong kumita dyan kasi nakapag-start na tayo maging employed. So, ang gagawin mo dyan is gamitin mo yung extra time mo para kumita, para pag dumating na yung chances na kukuha ka na ng sasakyan mo, hindi mahirapan yung pamilya mo at saka yung pag-maintain mo ng sasakyan. So, yun lang ang gusto kong tip sa'yo. Number 1 talaga is delayed gratification for how many years lang naman. Tapos, medyo giginhawa na yung buhay mo naman kahit papano o kaya hindi ka mahirapan sa pag-sustain ng sasakyan mo o sasakyan ninyo. Tapos, ang magiging kalaban mo kasi dito is mas lalo kang mahihirapan kung hindi mo muna titiisin for that how many years. Kasi chances are, tumaas na nga yung sweldo natin. Dapat chances are, tataas na rin yung bang, hindi yung paggastos, yung bang state of living naman natin. So, ang paniniwala ko kasi kung tumaas na yung sahod mo, ay chances are, dapat tumaas na rin yung kakitaan mo ba, yung mga sources mo para guminhawa ng buhay. Kasi ang mangyayari dyan is, yung dati mong trabaho na halimbawa ang sahod mo lang dati doon ay 5,000, baka tendency ganun din, para kang nasa private school din or chances are kung dating trabaho mo ay maliit ang sahod, ganun din na magiging sahod mo nung paglaki ng, or ganun din yung kaligayan mo pagdating ng sahod mo kahit tumaas na siya. Kasi nga, dinagdagan mo siya ng pagkakagastusan. So, yun lang. Sana may natutunan kang value sa vlog na ito. See you po on my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa aking video, malaking tulong po sa akin ito. Bye-bye po muna. See you on my next vlog. Paalam!